3, 2, 1. Are you ready? Hello, good evening mga Kaibanatics. Welcome back sa ating YouTube channel. So, sa gabing ito, pag-uusapan natin mga bagay na dapat mong ihanda bago ka mag-alaga ng mga African lovebirds o ng ibon. So, una sa listahan na dapat mong ihanda ay unang-una yung paglalagyan mo ng iyong bibiling African lovebirds. Yung paglalagyan mo yung lugar na hindi mainit o lugar na hindi sila may stress o mabubulabog. Pwede yan sa sa garahe, pwede sa gilid ng bahay, o pwede sa loob ng bahay mismo. O kung pagagawa mo siya ng aviary, pwede sa ganong lugar. Siyempre, ano pang mga kailangan mo? Sa listahan natin ay yung cage. So, kailangan meron kang cage. Yung cage na sukat na 17 by 30 o yung double cage. At meron kang nest box sa loob. Yung nest box na pang African lovebirds. Kung African lovebirds ang bibilin mo. Medyo malaki ito dun sa mga pang kits. Pang para kits. So, dapat ganun yung size. Kung ganun yung bibilin mo. Tapos, handa mo yung yung mga painuman niya at pakainan niya. At yung pinakamalaga sa lahat, yung vitamins niya nila na gagamitin o inumin at yung bird seed. So, yaman din lamang na nalaman mo na yung mga kakailanganin mo sa pag-aalaga ng African lovebirds o ng ibon. Ay doon sa pagbili mo ng bird seed ay malalaman mo kung magkano ang per kilo nito. So kung ang per kilo ng bird seed ay 75 pesos per kilo. So doon pa lang mga Kaibanatics, masusukat mo na kung hanggang saan aabot yung presyo. For example, dumami yung ibon na inaalagaan mo. So, dun pa lang sa bird seed, medyo may kamahalan na. Mas mahal pa yan sa per kilo ng bigas na, for example, sa pandan. O kami, buko pandan yung kinakain namin dito na rice o yung binibili naming rice. So, mas mahal pa yung bird seed kaysa dun sa rice na kinakain namin o binibili namin. So, kumbaga, magkaroon naman sana tayo ng konsiderasyon. So, bali panawagan natin doon sa mga buyer o sa mga bumibili na super barat nilang mamili ng mga ibon na inaalagaan ng ating mga kapwa mag-ibon. So, syempre, i-consider nyo rin naman yung panahon, hirap, yung edad ng ibon, for example, napamatured na or napaproven na yung mga ibon, tapos bibilin nyo lang ng napakamura. So, napaka-unfair po yun. So, kung kayo nasa kalagayan, kung kayo ay isang breeder na nag-aalaga, tapos binibreed yung mga ibon na to, so it takes time, it takes months or years bago mapamatured itong mga ibon na ito. Tapos babaratin mo lang. So napaka-unfair yun. So kung kahit sino naman sigurong nagbi-breed ay madidismaya dun sa ganung pag-uugali na pinapakita ng mga buyer na super buraot talaga, super barat. Nakulang na lang, hingin na lang yung mga ibon. So
So, mas okay pa sana kung sabihin mo na na humingi ka na lang. So, marami tayong mag-iibon dito na bibigyan ka na lang. Kesa yung mambabarat ka. So, parang nakaka-insulto yung ganung mentalidad na iyong ginagawa o ginagawa mo sa mga breeders. So, syempre, sana magkaroon kayo ng konsiderasyon, kayong mga buraot kayo, na sana i-consider ninyo, matauhan sana kayo, at huwag sana kayo manlamang, kasi panlalamang sa kapwa yung ganyan eh. Biruin mo yung tao o yung mga mag-iibon na nagsisikap na gawing maganda, yung malulusog yung mga ibon nila, tas babaratin mo lang, diba? Nasaan yung hustisya, kumbaga? Wala nang hustisya. Kaya kung ako sa inyo, papayo ko sa inyo, mga buraot kayo, lumipat na lang kayo ng linya. Huwag na kayong mamburaot dito sa mga mag-iibon. So, iba na lang burautan nyo para naman hindi kayo makaperwisyo, lalong lalo na dito sa mga kasama natin nag-iibon. So, yun yung may papayo ko, mga kaibonatics. So, naisingit ko lang kasi may nabasa ako sa sa Facebook page na mga buraot, ang dami-dami lang. Biruin mo, 250 na nga kada isa ng ibon. Babaratin pa, mahal pa daw. So, di ba? Kahit sino naman may iinis sa ganun eh. Kung mababasa mo yung ganung post ng isang na babaratin pa yung yung ibon, 250 na nga lang. So, yung presyo pala ng ibon, mga kaibonatics, hindi siya standard. So, iba-iba po kasi ang presyo nung mga ibon. So, yung sinasabi kong 250 ay yun lang pong mga mga bata pa, yung mga young. Tapos, ordinary lang po siya. Hindi po siya high mute na tinatawag. So, sa ngayon, yung mga yung mga presyo ng ibon, like yung mga mutation na green fisher, par blue, mga plain lang po, walang mga karga. So, meron din namang mga opaline na medyo bumaba na talaga ang presyo. Na ganun nga, naglalaro sa 250 to 500 pesos kada isa. So, maswerte ka kung ikaw ay makabili ng pares na halagang 800 pesos o 700 pesos or 500 pesos. So, depende po yan sa mga breeder dito. Lalo dito sa Pampanga. Super, medyo talagang mababa na talaga yung mga presyo. At dun sa, sa mga tiyanggian, talagang bagsak presyo na. Pati mga high mute, talagang baba nyo na lang na mabibili. So, yun nga, mapapayo ko lang, lalong-lalo na sa mga newbie, ay mag-start kayo dun sa mga ordinary lang muna. Kasi, lalong-lalo na yung mga pet lover dyan. So, kung bibili kayo, kung pipiliin nyo alagaan itong mga birds o itong mga ibon, like yung mga African lovebirds, ay piliin nyo muna yung mga yung bibili nyo muna dito, yung mga ordinary lang muna. Parang sa gayon, malaman nyo kung paano sila i-breed, kung ano yung mga behavior nila, at kung matuto kayo para pagdating nung panahon na kayo mag-decide na mag-alaga ng mga high mute, like yung mga yellow face, yung mga Dunfallow, yung mga Opa Dilute, mga yan, at yung mga bronze fallow, yun yung mga high mute ngayon at yung mga aqua. So, kung mag-decide kayo na mag-alaga ng mga ganun na high mute na African lovebirds, so meron na kayong idea paano sila alagaan, paano yung mga behavior nila, para sa kayo hindi kayo magkaroon ng aberya sa sa pagbe-breed sa kanila. Kasi kung di mo inalam yan, Chuck,
magki-quit ka kagad eh. Pero kung alam mo yung kumbaga yung pasikot-sikot na sa pagbibreed sa kanila, so kahit na high mute yan, talagang tuloy lang, diretso lang yung pagbibreed mo o yung pag-aalaga mo sa kanila. Hindi ka dadating sa point na mag-quit ka, na ibenta mo na sila ng palugay, ganun. So ganyan lang po ang pag-aalaga ng African lovebirds, mga Kaibonatics. So kung newbie ka, yun nga, maghahanda ka ng mga sinabi ko kanina, mga kailangan ng ibon at yung lugar na paglalagyan mo sa kanila, at yung pagkain, dapat meron sila yung mga bird seed. Kumakain din yan ng mga gulay like kangkong, pechay, yan, kinakain nila yan. At nagbibigay din tayo ng vitamins dyan. So ganyan po yung sequence o sistema na ginagawa sa pag-aalaga ng African lovebirds. So kung alam mo na yan, kung natutunan mo na yan, at nagamay mo na yung mga sistemang yan, ay tsak, hindi ka mapupunta dun sa punto na ikaw ay magki-quit o titigil sa pag-aalaga. Kasi nakaka-stress reliever talaga yung mga yung mga alagang yan eh. Kahit ano pang alaga mo. Lalo sa akin, nag-aalaga tayo iba't ibang klaseng hayop. So nakakawala sila ng stress, lalo na sa araw-araw natin ginagawa. So syempre napapagod din tayo. Pero pag nakita natin mga alaga natin na malulusog at mabilis silang dumami, syempre nakakawala at yung saya na nabibigay nun sa atin ay hindi matutumbasan ng kahit anumang ligaya dito sa mundo. Kumbaga sila yung nagbibigay at nagpapawala ng stress natin. So sa mga newbie, sana natuto kayo sa tip na galing po sa akin, galing sa ating karanasan sa pag-aalaga. Kung kung ikaw ay papasok sa larangan ng pag-iibon tapos negosyo ang nasa isip mo, maganda yan kung may puhunan ka at meron kang kaya mong sumabay, lalong-lalo na sa pagbili ng mga high mute, kasi talagang mamumuhunan ka dyan. So kung kaya mong sumabay, kaya mong bumili ng breeder age na talaga, na talagang mabibreed mo na siya within this month or this year, maganda yun. Lalo na kung magkaroon ka ng yellow face, may mga aqua na kargado ng mga opaline, kargado ng par blue, karoon ka ng mga bronze fallow, mga dan fallow. So maganda yan kasi makakahabol ka agad at mababawi mo kagad yung pinuhunan mo. Pero kung ikaw ay bibili ng mga post, mga split, ganun, tapos siyempre mas mura yun, di hama, kaysa sa mga visual talaga. Tapos nabiktima ka pa ni Boy Karga, nako po, malas. Ako, nung bago talaga ako, talagang naranasan ko yan, encounter ko yan, at nabiktima talaga tayo ng mga Boy Karga. At take note hindi ako nabiktima nung nasa Manila pa ako ng mga mag-iibon doon sa Metro Manila. Dito ako nabiktima mismo sa Pampanga. So dumayo, nung doon ako nakatira, dumayo pa ako ng Pampanga, meet up ganyan sa San Fernando. Tapos yun pala, yung ka-meet up kong yun, Boy Karga pala. Hanggang sa na-find out ko na katagalan, na breed ako ng breed dun sa ibon, talagang walang lumalabas dun sa visual na hinahanap ko o pinag-usapan namin. Yung pala, kinargahan niya lang pala yung ibon. Kasi na-find out ko dun sa Sing Sing, na-trace ko dun sa Sing Sing, yung may-ari ng Sing Sing, kinat ko, hinahanap ko sa Facebook, Boy Karga pala yung taong. So nakakadismay yung ganun. So sa pagbili, yun nga, lalo na sa mga newbie, ay bumili kayo dun sa mga legit sellers o legit breeders na talagang hindi kayo lolokohin, kasi hindi biro po yung pera na ilalabas nyo dito. Pahabol nga pala mga Kaibonatics. So sa pag-aalaga ng African lovebirds, dali lang silang pakainin. So bali
Sa pakainan nila, so lalagyan mo lang sila ng isang takal. Meron kayong takalan ng kutsara, pwede kayong gumamit ng kutsara. So bawat isang ibon, isang takal ng kutsara or takal nung, alam niyo yung takalan ng gatas pambata, pwede kayong gumamit ng ganon. So isang takal ng ganon sa isang ibon. So kung isang pares yung ibon mo, 2 takal. So buong maghapon na nilang kakainin yun. Siyempre yung tubig nila, kung mainit ang panahon, so 3 times every 3 hours papalitan nyo ng tubig. At kung naglalagay naman kayo ng vitamin, so may araw din yan. So pwede kayo maglagay sa loob ng 1 linggo, MWF. Pwede kayo maglagay ng vitamins. So bali ang pagtatakal, meron naman manual dun sa mabibili ninyong vitamins, kung ilan lang ihahanda ninyo o ilang powder ang ibubudbud ninyo o ihalo nyo ito sa tubig. So napakadali. So pagkalagay nyo ng pagkain, bahala na silang kumain doon. So bali papalitan nyo na lang kung yung magbibigay na lang kayo ng bagong seeds o ng seeds kinabukasan. So kung may natira, pwede nyo ipunin yun at gumamit kayo ng seed blower para ma-segregate yung mga balat, kasi binabalatan nila yung mga bird seed na yan. So yung laman lang kinakain nila. So kung meron kayong seed blower, mas mabilis na ma-segregate yung may balat, yung may laman pa at yung puro balat. So yung balat ng bird seed, pwede yung gawing fertilizer, pwede yung ihalo sa mga halaman ninyo. At yung paglilinis naman, pwedeng isang beses sa isang linggo, pwedeng araw-araw. Kasi kung makakabili naman kayo ng bird cage na merong poop tray, so may ipon lang doon yung mga poop nila. At hindi naman ganoon ka baho kagaya nung sa manok. Mas mabaho yung sa manok, yung tayo ng manok, kumpara dito sa African lovebirds na talagang hindi naman ganoon maamoy yung kanilang poop. At yun nga, ganoon lang kadali ang pag-aalaga ng African lovebirds. So hindi kahit ko kayo, lalong-lalo na yung mga baguhan na gustong sumubok o mag-alaga ng mga ganitong klase ng ibon na mura na sila, bukod sa mura na sila at low maintenance pa. So hindi sila ganoon kahirap alagaan. Basta wag mo lang gugutumin o wag mo lang makakalimutang bigyan ng pagkain o birdseed, at wag mo lang kakalimutan palitan yung tubig nila. Hindi sila magkakasakit o hindi sila lalo na kung nandun sila sa lugar na very na walang stress, like yung mga pusa na pwedeng kumalmot sa kanila o mga iba pang mga predators na sa paligid nila. So basta nandun sila sa safe na lugar, iwas stress, hindi sila mamamatay. O siyempre ayaw din nila yung maingay, like daanan ng tao, ayaw nila ng ganun. So depende kung sanay ng ibon mo sa ganun. Lalo sa pet shop, di ba, lagi may tao doon. So may mga ibon kasi na sanay sa tao, at may mga ibon naman na hindi. So paano, sana natuto kayo mga kaibonatics, lalo sa mga baguhan na gustong mag-alaga ng African lovebirds o gustong mag-breed. Kung ano yung mga dapat ninyong gawin para kayo ay hindi mabiktima ni boy karga, at matuto kayong bumalanse, at yung mga buraot, sana tumigil na kayo sa pagbuburaot ninyo, diba? So hanggang dito na lang muna yung video natin mga kaibonatics, at abangan nyo ulit yung susunod nating upload at susunod nating tips dito sa pag-aalaga ng mga ibon o ng mga African lovebirds. So see you po sa ating next video. Bye bye. Thanks for watching, Kaibonatics. Hope you enjoyed this video. Breed lang ng breed. Don't forget to like, share, and subscribe.